nagising ka. Pagmulat mo pa lang, hawak mo na agad phone mo. Scroll dito, check ng notifications, konting tingin sa posts. Tapos maya-maya lang, 1 oras na pala ang lumipas. Hindi ka pa naliligo, hindi ka pa nakakain, hindi ka pa nakakagawa ng kahit isang bagay na may silbi. Pero 1 oras ka nang nag-scroll, tapos magtataka ka kung bakit parang hindi ka umaangat sa buhay. Real talk lang bro, hindi problema ang oras mo. Hindi problema ang swerte mo. Hindi rin problema ang paligid mo. Ang problema, ikaw, yung sistema mo, yung mga ginagawa mo tuwing umaga. At kung tinamaan ka sa sinabi ko, mabuti. Ibig sabihin, nagsisimula mong maramdaman ang totoo. Napansin mo ba ito? Yung mga taong parang laging nasa tamang lugar, laging may alam, laging may galaw sa buhay. Hindi naman sila mas matalino sa'yo, hindi rin sila mas maswerte, at hindi sila ipinanganak na espesyal. Pero may isang bagay silang meron na wala ka, sistema. Habang ikaw nagtatanong ng, bakit ganito ang buhay ko? Sila, tahimik lang, gumagawa. Habang ikaw nagpupuyat sa mga bagay na walang direksyon, sila araw-araw may maliit na binabago sa sarili nila. Hindi ito motivational speech lang, bro. Ito ay psychological fact. Ang buhay mo ay produkto ng ginagawa mo kapag walang nakakakita. Yung mga oras na ikaw lang mag-isa, yung mga sandali na walang nagmo-monitor sa'yo, yung mga desisyon na ikaw lang ang nakakaalam. Doon nakasalalay ang lahat. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga ginagawa na kailangan mong simulan ngayon. Hindi ito yung mga overcomplicated na morning routine na nakikita mo online. May ice bath, meditation pyramid, at 5 notebook para mag-journal. Hindi ganon. Ito yung simple, malalim, at psychologically grounded na mga ginagawa na kayang baguhin ang direksyon ng buhay mo. At mas importante pa doon, ipapakita ko rin sa iyo kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sila ginagawa. Kahit alam mo na kailangan mo sila, dahil ang totoo, hindi mo problema na wala kang alam. Ang problema, hindi ka kumikilos. At doon tayo magsisimula kung bago ka dito. Welcome sa Dark Mind PH. Hindi kami nagbibigay ng false hope. Hindi kami nag-a-upload ng mediocrity. Hindi kami nagsasabi ng okay lang yan, kaya mo yan. Ang ginagawa namin, sinasabi namin ang totoo. Kahit masakit. Lalo na kapag masakit, kasi yun ang kailangan mo, hindi comfort. Katotohanan, kung gusto mong mabuhay ng may direksyon, may disiplina, at may respeto sa sarili mo. Nasa tamang lugar ka. I-like mo na ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin. Tapos simulan na natin. Bago tayo pumunta sa mga solusyon, kailangan mo munang maintindihan ang totoong problema. Ito ang mali ng karamihan pagdating sa self-improvement. Naghihintay sila ng malaking pagbabago, isang malaking desisyon, isang malaking event, isang malaking inspirasyon. Pag dumating na ang tamang oras, magbabago na ako. Kapag may pera na ako, saka ako sisimulan. Tapusin ko lang itong ML ko. 1 game lang saka ako magfo-focus sa sarili ko. Bro, hindi ganon gumagana ang buhay. Ang buhay mo ngayon ay binuo ng maliliit na desisyon. Araw-araw, oras-oras. Minuto-minuto. Yung taong hinahangaan mo ngayon, hindi siya naging ganon dahil sa isang malaking moment. Naging ganon siya dahil sa libu-libong maliliit na desisyon na ginawa niya kahit walang nakakakita. Ito ang tinatawag ng mga psychologists na compound behavior. Ibig sabihin, maliit na ginagawa kapag paulit-ulit at tuloy-tuloy, nagiging malaki ang resulta. Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Ang kailangan mo, tama at consistent. At ngayon, isa-isa nating pag-uusapan ang mga ginagawa na dapat mong simulan. At mas importante, kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sila ginagawa kahit matagal mo na silang alam. Okay, simulan na natin. Una, ang umaga mo ay buhay mo sa maliliit na letra. Ito ang payo ko sa'yo. Huwag mong hawakan ang phone mo sa unang 30 minutes pagkagising. Simple, pero subukan mo bukas. Ngayon tatanungin mo ako, bakit? Ano bang mangyayari kung hindi ko hawakan phone ko? Malaki. Ganito kasi yan. Kapag hinawakan mo agad ang phone mo pagkagising, pinapasok mo agad ang utak mo sa reactive mode. Ibig sabihin, ang iniisip mo, ang nararamdaman mo, ang focus mo, nakadepende na sa kung anong lalabas sa screen. May notification, overthink ka agad. May balita, apektado ka agad. May post na nakakainggit, nagsisimula ka ng mag-compare at isipin mo ito. Hindi pa umaabot ng 9:00 ng umaga, pero sira na agad yung mental state mo para sa buong araw. Pero kapag hindi mo hinawakan phone mo sa unang 30 minutes, nanatili ang utak mo sa proactive mode. Ikaw ang nagdedesisyon kung saan pupunta ang attention mo, hindi ang algorithm ng social media. Yan ang kaibahan ng taong may kontrol sa buhay niya. Kumpara sa taong kontrolado ng buhay, gawin mo ito bukas. Paggising mo, wag mo muna hawakan phone mo. Uminom ka ng tubig, umupo ka ng tuwid, mag-isip ka ng isang bagay na gusto mong matapos ngayong araw. Isa lang, hindi mo kailangan ng 2 oras na morning routine. Isang intentional na desisyon lang sa umaga. Doon nagsisimula ang kontrol, at kapag natutunan mong kontrolin ang umaga mo, matutunan mo ring kontrolin ang ibang bahagi ng buhay mo. Ito ang katotohanang ayaw mong marinig. Hindi mo makokontrol ang buhay mo kung hindi mo makokontrol ang unang 10 minuto ng araw mo. Pangalawa, ang dahilan kung bakit lagi kang pagod pero walang resulta. Real talk lang. May kilala ka bang tao na parang laging busy, pero wala namang progress? Laging pagod, laging reklamo, pero walang nakikitang resulta. Bro, wag kang magalit. Baka ikaw yon. Ito ang mali ng karamihan.
Nalilito sila sa pagitan ng busy at productive. Hindi pareho yon. Hindi porket marami kang ginagawa, may progress ka na. Hindi porket matagal kang nagtrabaho, may resulta na. May mga taong nagtatrabaho ng 12 hours araw-araw. Pagod na pagod. Pero pagdating ng isang taon, nasa parehong lugar pa rin sila. Bakit? Kasi ginagawa nila ang maraming bagay na hindi naman tumutulong sa pinaka-importanting goal nila. Tinatawag ito ng mga psychologists na business as avoidance. Ibig sabihin, pinupuno mo ang araw mo ng maraming gawain para maiwasan ang isang bagay na talagang kailangan mong gagawin. Pero kinakatakutan mong harapin. Gets mo na kung saan papunta ito? Ang tunay na productivity hindi tungkol sa dami ng ginagawa mo. Tungkol ito sa tamang bagay ang ginagawa mo. Ito ang gagawin mo. Sa simula ng araw mo, tanungin mo sarili mo, kung isa lang ang magagawa ko ngayon na makakapagpabago sa pinaka-importanting parte ng buhay ko, ano yon? Yun ang unahin mo. Hindi yung ML agad. Hindi yung urgent pero walang halaga. Hindi yung mukhang maganda pero walang resulta. Yung isa, yung importante. Yung tinatakasan mo. Kasi ang totoo, alam mo na kung ano ang kailangan mong gagawin. Natakot ka lang gagawin ito. Kaya pinupuno mo ng ibang bagay ang araw mo para masabi mo sa sarili mo, busy ako. Hindi ka busy. Natakot ka lang. Or baka naman tamad ka lang. At ang unang hakbang sa pag-alis ng takot ay ang harapin ito ng diretsyo. Pangatlo, ang katawan mo ay direktang konektado sa isipan mo. Makinig ka mabuti dito. Hindi ito simpleng fitness advice. Psychological ito. May malalim na koneksyon ang katawan mo at ang mental state mo. Sa science, tinatawag itong somatic feedback loop. Ibig sabihin, kung ano ang nangyayari sa katawan mo, direktang naaapektuhan kung paano ka mag-isip, mag-decide, at makaramdam. Kapag hindi ka gumagalaw physically, bumababa ang mental clarity mo. Nagiging mas mabigat ang mga desisyon. Tumataas ang anxiety. Bumababa ang confidence. Hindi ito opinion, biology ito. Matagal mo na itong naririnig, mag-exercise ka, lumabas ka, gumalaw ka, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Bakit? Kasi lagi mong sinasabi, ML muna baka maabot ko na ang mythic. Wala akong oras. Pagod ako. Bukas na lang. Bro, tama na, hindi mo kailangan ng isang oras sa gym. Hindi mo kailangan ng mahal na equipment. Hindi mo kailangan ng trainer. Kailangan mo lang ng 20 minutes araw-araw. Maglakad, mag-push up, mag-stretch. Kahit ano, basta gumalaw ka dahil hindi lang katawan mo ang nagbabago doon. Nagbabago ang self-discipline mo. Sa tuwing pinipili mong gagawin ang tama para sa katawan mo kahit ayaw mo, pinapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit hindi komportable. At yan ang isa sa pinaka-rare na qualities sa mundo ngayon. Ang kakayahang gagawin ang tama kahit hindi mo ito gusto. Kapag na-develop mo yan sa katawan mo, nadadala mo yan sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa mga desisyon mo, sa lahat. Pang-apat, ang input mo ay nagde-define ng output mo. Ito ko lang payo na baka ayaw mong marinig. Kung paulit-ulit kang nanonood ng basura, magiging basura rin ang pag-iisip mo. Kung lagi kang nakikinig sa mga taong walang direksyon, unti-unti ring mawawala ang direksyon ng utak mo. Kung ang karamihan ng oras mo ay napupunta sa content na walang ambag sa buhay mo, huwag ka nang magulat kung wala ring nangyayari sa buhay mo. Ang utak mo hindi filter. Sponge ito. Lahat ng pinapasok mo dito, ina-absorb nito. Psychologically, emotionally, mentally, nagiging parte yun ng kung paano ka mag-isip. Kung ano ang tingin mong normal, at kung anong level ang inaasahan mo sa sarili mo. Kaya kapag paulit-ulit kang kumukonsumo ng content na mababa ang standards, bumababa rin ang standards mo. Ganun lang kasimple. Ito ang mali ng karamihan. Iniisip nila okay lang ang passive consumption kasi nagre-relax lang naman. Pero ang utak mo hindi nagre-relax habang nagko-consume. Nagpo-process ito. Palagi. At kapag paulit-ulit nitong pinoprocess ang maling bagay, unti-unti nitong binabaluktot ang perception mo sa reality. Ito ang gagawin mo. Sa loob ng isang linggo, i-audit mo kung anong content ang pinaka-kinokonsumo mo. Tanungin mo sarili mo, pinapataas ba nito ang direksyon ko? O pinapababa? Kapag pinapababa, bawasan mo. Kung kaya, tanggalin mo. Palitan mo ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaalaman. Perspective. Psychological insight. Hindi mo kailangang maging boring para maging productive. Pero dapat intentional ang paggamit mo ng oras. Intentional leisure. Hindi mindless consumption. Panglima, ang pagtulog mo ay investment. Bro, ito na ang huling insight. At ironically, ito ang pinaka-underrated. Kapag sinabi kong ayusin mo ang tulog mo, malamang sasabihin mo, alam ko na yan. Pero pakinggan mo muna. Hindi lang ito tungkol sa maagang pagtulog. Ito ay tungkol sa kung paano direktang naaapektuhan ng tulog ang emotion mo, decision making mo, confidence mo, focus mo kinabukasan. Ayaw mo naman sigurong lutang ka kinabukasan?
tapos ML ka na naman. May term sa neuroscience na tinatawag na sleep-dependent memory consolidation. Ibig sabihin, habang natutulog ka, pinoproseso ng utak mo lahat ng natutunan at naranasan mo sa araw na yon. Ginagawa nitong mas malinaw na kaalaman, mas malinaw na pag-iisip. Kapag kulang ang tulog mo, pinuputol mo ang prosesong ito. Hindi lang pagod ang resulta. Humihina ang clarity mo. Humihina ang self-control mo. Nagiging reactive ka sa maliliit na bagay. At kapag nagpupuyat ka gabi-gabi dahil sa phone, random videos, o hindi pa ako inaantok, may tinatakasan ka lang. Kasi kapag tahimik na ang paligid, nagsisimula mong marinig ang mga bagay na ayaw mong marinig mula sa sarili mo. Kaya naghahanap ka ng distraction kahit hating gabi na. Real talk. Hindi ito laziness. Avoidance ito. Ang solusyon, hindi lang matulog ng maaga. Matutong harapin ang katahimikan bago matulog. Mag-reflect, mag-isip, tanggapin kung ano ang nararamdaman mo. 30 minutes bago matulog, patayin lahat ng screens, cellphone, computer, TV, walang scroll, walang videos. Pag-isipan mo ito, 3 bagay na pinasasalamatan mo ngayon at 1 bagay na gusto mong pagandahin bukas. Psychological reset ito. At kapag ginawa mo ito consistently, magugulat ka kung gaano kalaki ang pagbabago sa mood mo, clarity mo, at energy mo kinabukasan. Sandali lang, kung may kahit 1 bagay sa mga sinabi ko na tumama sa'yo, i-like mo ang video na ito ngayon para sa sarili mo. Para may record ka na sa araw na ito, pinili mong makinig sa katotohanan. Sa comments naman, isulat mo ang isang ginagawa na alam mong kailangan mong baguhin. Pero paulit-ulit mong tinatakasan, walang judgment dito. Lahat tayo dumaan sa ganitong phase. Gusto ko lang makita kung gaano karaming tao ang handang maging tapat sa sarili nila ngayon. Bro, makinig ka dito. Naibigay ko na sa'yo ang mga gagawin. Naibigay ko na ang mga hakbang. Naipaliwanag ko na rin ang psychological reasons kung bakit kailangan mo sila. Pero ito ang mas malalim na tanong. Bakit? Kahit alam na ng karamihan ang mga ito, hindi pa rin sila kumikilos. Ito ang uncomfortable truth. Sobrang tagal mo nang pinapayagan ang sarili mo. Pinapayagan mong mag-procrastinate. Pinapayagan mong mag-justify. Pinapayagan mong sabihin, bukas na lang. Mamaya na, hindi pa panahon ng pagbabago ko. At sa bawat beses na ginawa mo yon, lumalaki ang distansya sa pagitan ng taong gusto mong maging at ng taong ikaw ngayon. At kapag masyado nang malaki ang gap na yon, nagiging source na ito ng anxiety, self-doubt, pakiramdam na hindi ka sapat. Hindi yun galing sa labas. Galing yun sa loob mo. Sa pagitan ng expectations mo sa sarili mo at sa aktwal mong ginagawa, ito ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ka natatakot na mabigo. Ang kinatatakutan mo talaga, subukan at makita na kaya mo pala. At doon mo marirealize na nasayang ang maraming taon. Kaya mas madaling huwag na lang subukan. Mas madaling sabihin na hindi mo kaya. Mas madaling mag-distract. Pero habang ginagawa mo yon, lumalaki pa rin ang distansya. Hindi yun hihinto. Hindi yun maghihintay sa perfect moment mo. Kaya makinig ka. Oras mo na, hindi bukas. Na ngayon. Okay, hinga muna tayo. Ito ang konkretong hakbang. Simple lang. Una, kontrolin ang umaga mo. Huwag hawakan ng phone sa unang 30 minutes. Uminom ng tubig. Mag-set ng isang layunin para sa araw. Pangalawa, tukuyin ang isang pinaka-importanteng gagawin sa araw. Hindi 2, hindi 3, 1. At gagawin mo yon bago lahat. Pangatlo, gumalaw ng 20 minutes araw-araw. Walang excuse. Lakad. Pwede kang tumakbo. Push-ups. Basta gumalaw ka. Pang-4, i-audit mo ang content na kinokonsumo mo. Tanggalin ang nagpapababa ng standards mo. Palitan ng nagbibigay ng kaalaman at perspective. Pang-5, ayusin ang tulog mo. 30 minutes bago matulog. Walang screens. Mag-reflect. Isipin ang 3 bagay na pinasasalamatan mo. At 1 bagay na gusto mong ayusin bukas. Ganun lang, bro. Hindi ka naman siguro mahina, di ba? Hindi ito complicated. Hindi ito mahal. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na kondisyon sa buhay. Kailangan mo lang ng desisyon at consistent na aksyon. Kapag ginawa mo ito araw-araw sa loob ng 30 days, hindi ka na magiging parehong tao. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil araw-araw mong pinili na maging mas mabuti kaysa kahapon. Paulit-ulit? Yan ang tunay na superpower. Hindi mo makikita sa TikTok, wala sa motivational quotes, at wala sa shortcuts. May iwan akong isang tanong sa'yo. Bro, kung i-check mo ang buong araw mo, mula paggising hanggang sa gabi sa pagtulog mo, ilang oras ba talaga ang ginugol mo sa mga bagay na totoong nagbabago sa buhay mo? Sagutin mo yun ng tapat. Walang excuse, walang justification. At sa comments, isulat mo, anong sisimulan mong baguhin bukas? Hindi next week, hindi next month, bukas. Gusto kong malaman dahil kung nagsisimula ka, huwag kang mag-isa. Nandito kami.
Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na psychological insights na hindi nanghihingi ng approval mo, mag-subscribe ka na. Walang hype dito, walang fake promises. Walang you can do it, champ. Katotohanan lang, araw-araw. At kung hindi ka pa handa, bumalik ka kapag handa ka na. Nandito pa rin kami, bro. Tandaan mo ito. Ang mga taong umaangat sa buhay, hindi sila ang pinakamatalino. Hindi sila ang pinakamaswerte. Hindi sila ang may pinakamagandang simula. Sila ang mga taong piniling gawin ang tama, tahimik. Walang applause, walang guarantee. Araw-araw, kahit walang nakakakita, kaya simulan mo na. Hindi bukas. Ngayon, dito sa Dark Mind PH, ang tunay na lakas, tahimik, disiplinado, matatag.